easy. Dito to Dubai, at the Dubai na ang walang Then peba, the way goes on tikray, ulo, agaga, pininin ko na mata. Yung topic na napili namin is number of students entering the school for every 5 minutes. Ano ba yung nire-represent ang X natin? Bale, yung X natin, yung mga possible values, mga possible values ng mga student. And yung, kaya siya 7 dito, kasi yun yung highest value na nakuha natin. Or, number of students for each round, na yun yung highest na nakuha natin. Bale, ang random variable natin is discrete. Since, kada student, nire-represent ng isang value. Hindi siya pwedeng magkaroon ng decimal or fraction. Kasi nga, each person is a whole number. That's why, it is discrete. Kaya possible values lang natin is 0 to 7. Yung 0 dito nare-represent na walang pumasok na student for that round. Kaya, ito naman yung frequency natin. For 2 rounds ng ating observation, which is equal to 10 minutes, since 2 rounds per round is equal to 1 minute. Sa 2 rounds natin, wala tayong nakuwang student. Sa 3 rounds natin, meron tayong nakuwang isang student. Sa 5 rounds natin, may nakita tayong 2 student. Bale, sa 5 rounds na yon, per round na yon, 2, bale nga, sa 5 round or 5 minutes na yon, nakita natin yung frequency nun na 2 na nakuha ng student. So, for 3 student naman, nakitaan natin yon for 6 rounds. Sa 4 na student, nakitaan natin yon ng 6 rounds. Ng 5 students naman, ng 4 na rounds. Sa 6 student naman, ng 3 rounds. And lastly, yung 7 na students, ng 1 round lang. Kaya, paano natin makukuha yung sum or yung summation ng frequency natin? Bale, ang mangyari, equal sum, tapos, ha-highlight natin to. Wag na pala. Lagyan natin ng open parenthesis, tapos highlight natin. Yung 2 hanggang 1. Tapos, okay. Tapos, close parenthesis, hit enter. Ang lalabas na sagot is 30. Which is, nagkaroon tayo ng 30 rounds ng observation, which is equal to 30 rounds times 5 minutes is equal to 150 minutes ng ating observation. Lagyan lang natin ang symbol dito. Ating symbol ay summation. Ayan. Hit close. Since gumagawa tayo ng probability distribution table, magkakaroon tayo ng P of X. At ang formula naman dito ay frequency over summation of frequency, which is equal to 2 divided by 30. Ang mangyayari, para sa function natin, hit equal, since nakagit dito sa column na to, and sa row na to, which is equal to B3, yung 2, lalagyan muna natin ng round. Since, i-round up pa natin to. Hit open parenthesis, B3 divided by 30, o yung summation ng ating frequency, comma, 4. Para makuha natin yung 4 decimal places na naka-round up na rin. Tapos, close parenthesis. Hit enter. Lalabas na yung sagot natin. Tapos, para mas mapadali pa yung gagawin natin, i-drag lang natin to. Itong maliit na square na to. Kaya, pag drag down na natin, hit click, lalabas na yung mga na-divide na natin na frequency sa 30. Tapos, pagkatapos nito, is kukunin, kapag pinag-plus natin yan lahat, ang mangyari, it is equal to 100% or 1. Paano nga ba ito kunin ulit? Equal
sum, open parenthesis, tapos highlight natin to. Pagka-highlight, close parenthesis, wait lang. Close parenthesis, hit enter. Which is lalabas na 1 yung sagot or 100%. Next naman is P of X. O, magsimula muna tayo sa ano? Sa X. X. Tapos yung symbol ng multiplication na dot lang. X times, close muna natin. X times P, wait lang. X times P of X. Ayan. Enter. Tapos, since sinabi dito na X multiplied by P of X, pag multiply natin yung X dito rin sa P of X natin, which is 0.0667 multiplied by 0. Pero dahil nakapaloob sila sa specific nilang column at row, or sa cell nila, ang gagawin natin, hit equal, since may mga decimal din yan, kailangan na rin natin mag-round off, kailangan natin ng function na round. Round, open parenthesis, since nakalagay siya dito sa cell na to, which is C3, lagyan natin, C3, asterisk, since yung asterisk nagre-represent ng multiplication sa cell, sa Excel na to, or sa cell na to, C3 multiplied by 0 or A3. Multiplied by A3. Comma, 4. Since, kukunin natin yung 4 na decimal places lang. Tapos, hit natin yung close parenthesis and hit enter. Lalabas na 0 since anything multiplied by 0 is equal to 0. Bale, para mapadali na naman yung buhay natin, kailangan natin i-drag na naman to. Pagka-drag natin, lalabas na ulit yung kanilang mga value multiplied by their aligned X. So, click natin, lalabas na lahat. Next naman, paano natin makuha yung mean or yung average ng mga student na pumasok for each 5 minutes or for each round? Ang gagawin natin, para makuha yung mean, ang formula ng mean natin is summation of X times P of X. Gagawin natin, hit equal, sum na function, open parenthesis, tapos i-highlight lang natin to. Pagka-click, close parenthesis, hit enter. Bali ang ating mean is equal to 3.3333. Ay, 3.333. Ano muna? Ang nakuha nating mean ay 3.333 to be exactly kapag pinag-add na natin tong mga number na to. Ang next natin, since nakuha na natin yung mean, kukunin naman natin ang variance. Pero bago yun, kukunin na muna natin ang X minus yung ating symbol ng mean. Sa mean natin. Mean. Insert. Close. Bali, lagay lang muna natin ng symbol na also para di malito. Pagka-insert, close natin. Mean is equal to 3.333. Enter. Bale, since sinabi dito sa formula or sa formula na X minus mean, ang gagawin natin is, ano ba yung value ng X natin? Sinabi dito na 0 or sa mismo cell nila, gagawin nating function is equal to round, since kukunin pa rin natin yung 4 decimal places nila and round up natin, open parenthesis,
ang cell naman ng ating, ang ano naman natin, ang cell netong 0 is A3 minus, sinabi dito, sinabi sa formula na magmaminus tayo dito. A3 minus yung mean natin, which is equal to 3.333, comma, 4, para ma-round up. Sa up 4 decimal places. Tapos, close parenthesis, hit enter. Ang lumabas, negative 3.333. Tapos, para mapadali ulit yung buhay natin, idadrag lang ulit natin to. Yan. Pagka-drag, click lang, lalabas na ulit yung mga value nila. Next naman is x, the quantity of x minus mean squared. Bali, squared lang natin to. Ang mangyari, x, open parenthesis, x minus yung symbol ng mean, yan, symbol ng mean, close parenthesis, squared. Hanapin lang natin yung square dito. I-pause mo muna, pre. 1. Ayan. Bale, nahanap na natin yung symbol ng ating square. Insert. Tapos, close natin. Bale, yung ano naman, next step naman natin is quantity of x minus mean is squared. Bale, ang gagawin natin dito is per cell naman, tapos i-squared lang natin. Bale, ang gagawin natin, equal muna, as usual, tapos, round. Round pa rin. Kasi mag-round up pa rin tayo since may decimal pa rin. Open parenthesis, yung cell dito, which is E3. E3, yung symbol naman dito, yung sa, kapag sinip natin yung 6, represent ng E-square natin. Raised to 2. E3 raised to 2, comma, 4. Since 4 decimal places pa rin, hit natin yung close parenthesis, pumiyok ako, tapos enter. Ay lalabas yung sagot. Tapos, para mapadali pa rin yung buhay natin, i-drag ulit natin ito. Pagka-drag natin, pag-click, lalabas yung mga value na ito. Ano next step naman natin? Ang next step natin is next step natin 2, 1. okay na. Bale, yung next step natin is the quantity of x minus mean squared multiplied by p of x para sa summation nun, makukuha na natin yung variance natin. Bale, lagyan natin sa taas. Copy lang natin to para mas mapadali. Select all. Copy. Paste natin dito. Edit. Symbol ng multiplication. Multiplied. Close natin. By P of X. Hit enter. Bali, ayan yung formula natin. Ayan. Ang gagawin naman natin, since nakalagay sa cell na f of 3 for each value ng x minus mean natin squared. Bale, mangyayari, since may decimal places pa rin, umpisa natin ng equal, round, open parenthesis, f3, asterisk, or multiplied by each cell natin ng p of x. Bale, nakalagay yung 0.0667 sa cell na C3. Multiplied by C3
comma, 4, para makita pa rin natin yung round off ng 4 decimal places. Bale, close parenthesis, hit enter. Ayun na yung sagot natin. Tapos, as usual pa rin, ida-drag down natin para mas mapadali yung buhay natin. Pagka-click, lalabas na lahat ng value. Tapos, paano naman natin makuha yung ating variance? Para makuha ang ating variance, ang gagawin natin, summation pa rin ng ating panghuling formula. Ito lahat ng value na to. Kaya mangyayari, equal pa rin, since may decimal pa rin tayo, round, open parenthesis, tapos, highlight na lang ulit natin to. Para makuha naman natin yung variance, isasum lang natin tong lahat. Bale, yung formula natin, equal, round, open parenthesis, tapos, sum, space, tapos highlight lang natin to. Pagka-highlight natin, close muna natin yung parenthesis, tsaka tayo maglagay ng comma, 4. Tapos hit enter, mali daw sabi. Mali daw yung nakalagay. Cut. Ayun na, ang gagawin natin, dahil may konting mali dito, tanggalin natin tong space. Backspace natin, tapos, since nakalagay na yung comma dito, which is yung gusto nating decimal places na ma-round up is 4 lang. Hit enter natin. Mali na naman. Mali. 3, 2, 1. Ang gagawin natin dito, ang kulang na lang natin, isa pang, yung open parenthesis natin. Ayan. Tapos, pagkatapos nyan, hit enter na. Mali na naman. 3, 2, 1. Bale, ang gagawin naman nating formula to get the variance is equal to, round pa rin, since may decimal pa rin yan, open parenthesis, tas sum, tas again, open parenthesis, tas highlight natin to. Pagka-highlight natin, pagka-click natin, close parenthesis, tapos, comma, 4, tapos, hit na natin yung click. Tapos, kulang pa pala tayo ng close parenthesis dito after ng ating comma 4 para gumana. Pagka close parenthesis natin, hit enter, lalabas na yung sagot natin na 3.2222 which is ang ating variance. Ano ba meaning nun? Para natin ma-explain natin ng maayos sa real life, yung 3.333 ang ating average na student na pumapasok for every 5 minutes. Kung gagawin nating whole number, ang average student na pumapasok for every 5 minutes sa school is only 3. While the variance, lagyan muna natin ang symbol dito. Symbol ng ating variance. Tapos squared since that represents the variance. Close equal 3.2222. Ayan ang ating variance. The variance represent the consistently na lumabas yung average na natin. Kung gaano ba yung kalapit na value, kung gaano ba siya consistent. Since sinasabi dito na 3.2222 lang yung ating variance, hindi siya masyadong mataas kumpara sa mean natin na 3.33 lang. Hindi siya masyadong mataas, ibig sabihin, hindi makalat yung value na re-represent niya. Ibig sabihin, close na siya sa mean. Which mean na consistent lang yung value niya. Hindi siya nalalayo na magkakaiba. Kaya, ang average lang talaga natin na mean, or yung average student lang natin, kung sasabihin sa whole number, is only 3 students per
5 minutes na observation. Thank you. That's all. 6, 7. Okay na. Okay na. Tapos na, sir?